Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, February 1, 2024. Ako po si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. VP Sara Duterte, mariing pinabulanan ang aligasyon na siya ang nasa likod ng Oplan Tokhang sa Davao City upang tutulan ang charter change at posibilidad na pagkawala ng hanapbuhay. Mga empleyado ng Senate of the Philippines idinaan ang protesta sa pagsasayaw ng cha-cha. Bawal yun. They can be delisted from the program. DSWD magsasagawa ng Social Welfare Development Indicator para mabilis na masala ang mga benepisyaryo sa 4Ps. Habang ahensya nagbabala sa mga magbebenta ng kanilang payout ATM card. At sa ating balitang showbiz, Janela Salvador may bagong pelikula kasama ang isang Thai actor. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Itinatanggi ni Vice President Inday Sara Duterte ang aligasyon na siya ang nasa likod ng Oplan Tokhang sa Davao City. Ayon kay Duterte, simula nang maupo siyang alkalde ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang kanyang pangalan sa Davao Death Squad. Pero noong matalaga siyang VP, bigla na lamang nagkaroon ng testigo laban sa kanya. Sa huli, nanindigan ng pangalawang Pangulo na handa niyang harapin ang mga akusasyon na nag-ugnay sa kanya, ngunit sa hukuman lamang sa Pilipinas. Bagong gunitang inaakusahan ni retired policeman at self-confessed former member ng Davao Death Squad, Arturo Lascanya, si VP Sara Duterte, na di umano ang nasa likod ng Tokhang operation sa Davao City. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Tinutulan ng Bangsamoro Transition Authority ang mungkahi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Bangsamoro Transition Authority Deputy Parliament Speaker Omar Yaser Sema, hindi solusyon ang pagbubukod. Dagdag pa nito na hindi madaling suhestyon ng dating Pangulo dahil dadaan pa ito sa matinding pag-aaral. Nanindigan naman si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na isusulong nila ang paghihiwalay ng Mindanao sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma. Kung may problema naman ho yata sa how the system works, we need to go back to the Constitution, and there are processes there that can be availed of to settle all our problems. And in fact, charter change nga ho, is a remedy to solve our problems, and it's not necessarily secession. Pagsayaw sa saliw ng tugtog na cha-cha, idinaan ng mga empleyado ng Senate of the Philippines ang kanilang pagtutol laban sa charter change. Ang dahilan sa likod ng protesta, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sa ganitong paraan, idinaan ng mga unionista ng Senate of the Philippines ang pagtutol sa inilulutong charter change o cha-cha. Suot nila ang itim na t-shirt na ito na may panawagang itigil ang cha-cha. Magkakasama silang humilera sa tapat ng entrance door ng Senado. Bukod sa dance number, dala rin nila ang munting musikang hatid ng kombong ito. Mariin nilang tinututulan na maamyendahan ang umiiral ng 1987 Constitution, partikular ang irregularidad ng People's Initiative o PI sa pangambang posibleng malusaw ang mataas na kapulungan laban sa mababang kapulungan kung maitulak ang hakbang. Naririyan ang posibilidad na babaguhin ang pamamahala. Mawawala ang Kongreso at magiging unicameral body na lang ito. Malaki raw kasi ang papel ng Senado sa ilalim ng umiiral na democratic system ng Pilipinas. At pag
ganun, mawawalan na to ng checks and balances. Pinangangambahang nasa 2,000 mga empleyado ng Senado ang mawawala ng hanap buhay kung maitulak ang tsa-tsa. Kasama na dyan yung mga staff din ng mga senador at yung mga kontraktual ng nasa commission and appointments din, maaring mawala rin sila. Kaya't imbes na tsa-tsa ang dapat daw natutukan ng gobyerno, bigyan sila ng nakabubuhay na pasahod. Ang nakabubuhay na pasahod ay nasa saligang batas natin yan. Sabi po, all workers are entitled to security of tenure, collective negotiations, at living wage. hindi raw kasi sapat ang arawang 610 pesos hanggang 570 pesos na minimum wage. So dapat ang pinakamababang posisyon sa gobyerno na tumatanggap siya ng 33,000, ganun din po sa pribadong sektor para makasiguro tayo na ang kanyang pamilya ay nabubuhay. Si Senator J.V. Ejercito, suportado ang panawagan ng mga kawani ng kapulungan. Gayunpaman, nilinaw nitong idadaan ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6 ang pag-aamyenda ng economic provisions ng konstitusyon. Again, we are fighting for our democratic system. Yun talagang checks and balances, kaya nga nandyan para talagang lahat ng konstitusyon natin halos ganun no? Talagang may check and balances. Una nang sinabi ni Senate President Migs Zubiri, Senator Sonny Angara at Senate President Pro Tempore Loren Legarda na pawang nag-file ng RBH 6 na ito ang susi para mabuksan ang economic potentials ng Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Malugod na tinanggap ng Commission on Elections ang panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na mag-ingat at huwag basta makilahok sa People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Ayon sa COMELEC, araw-araw silang nagpapaalala sa publiko na maging mapanuri at huwag agad-agad maniwala sa iniaalok ng kung sino man. Sa ngayon, sinuspindi muna ng COMELEC ang pagtanggap ng signature forms para amyendahan ang saligang batas. Ginagarantiya po sa inyong lahat na mga nagdududa, nagkakaroon ng agam-agam na ang inyong pong Commission on Elections, once na nagsalita kaming suspended po yan. At namomonitor nyo naman po siguro sa buong bansa, wala pong tinanggap kahit isang pirasong papeles na may lagda ang inyong Commission on Elections. Samantala, umapila si Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pigilan na ang People's Initiative. Anya, dapat manindigan ang Pangulo sa pagpapatigil ng naturang kampanya. Pangamba ng Senadora, masyadong watak-watak at kontrobersyal ang PI na baka ikasira pa ng kanilang pamilya. Well, I thought we had the same point of view. Nanggaling sa kanya niyan dahil bago pa siya maging Pangulo, pinag-usapan namin. And he said, let's not get distracted. And this is no mere family squabble. We're talking about the Republic and the Constitution and the heart and soul of democracy here in our country. Kung sino man ang nagsimula niyan, kamag-anak ko man o hindi, talagang tututulan ko. As I've said many times, we are the most fortunate family on earth with the grace and blessing of a second chance. Maring binabulaanan ng Department of Social Welfare and Development na ginamit di umano ang budget ng ahensya sa signature campaign para isulong ang People's Initiative. Ayon sa DSWD, hindi maaaring gamitin ang pondo ng ahensya at hindi maaaring makialam ang mga politiko sa mga benepisyaryo ng DSWD. Matatandaang inaakusahan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ginagamit di umano ang Assistance to Individuals in Crisis Situation program para sa People's Initiative. Wala naman pong nabanggit talaga, to be honest, na pangyayari na nagamit yung any program of DSWD. Ang narinig po natin doon, yun daw po yung pinangangalandakan ng mga allegedly nangangalap ng pirma. Yung baga yun ang kanilang promise na makatatanggap kayo pero wala pong na-disburse at wala pong ma-disburse na pera po ng DSWD to that effect. Isinumiti na ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Senado ang listahan ng mga nanalo ng loto mula July 2023 hanggang January 30, 2024.
Kasunod dyan ang pangalawang pagdinig ng Senate Games and Amusement Committee sa nire-request nitong dokumento ng mga tax records at jackpot winners. Ayon sa Chief of Staff ni PCSO General Manager Mel Robles na si Liza Grace Pagano, laman ng isinubmit na envelope ang alpha list na ibinayad sa mga nanalo mula July 1, 2023 hanggang December 2023. Siniguro naman ng tumatayong chairman ng komite na si Senator Raffy Tulfo na itatrato nito ang envelope ng may confidentiality at gagamitin lamang para ma-review ng Senado. Matatandaang naitulak ang investigasyon ng Senado sa PCSO sa gitna ng mga aligasyong minamanipula ng ahensya ang resulta ng mga palaro dahil sa mga sunod-sunod na panalo ng mga jackpot winners. Yes. Don't worry, we will protect those names. Hindi namin, we will treat it as confidential. Thank you, Mr. Naintindihan namin yan. Yung sa amin lang, pag nakuha na namin yung records na kailangan namin, pagbabanggayin yung BIR at sa PCSO, din babalik din namin sa inyo yan. Waitlisted na nais makapasok ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, umabot na sa 190,000. Kaya DSWD magsasagawa na ng tinatawag na Social Welfare Development Indicator para mapabilis ang pagsala ng mga benepisyaryo na aabot sa target na higit 1 milyong Pilipino na bagong miyembro ngayong 2024. Habang ahensya, nagbabala sa mga nagsasanla ng payout ATM card. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Listahan ng mga naghihintay na makapasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD umabot na sa nasa 190,000. Kaya pamunuan ng Department of Social Welfare and Development puspusan na sa ginagawang mga assessment sa mga miyembro ng programa. May nakalatag na rin silang target na dapat abutin ngayong taon. By 2024, 1.2 million ang kailangan mag-exit. So yun ang challenge ko ngayon kasi we really need to put together all the efforts. Ito anya ay hindi pagsasantabi sa sitwasyon ng may mga matinding pangangailangan sa buhay, kundi isang pagtataya kung saan inaalam kung may naiaambag ba talaga ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. The COA, bakit 80%, di ba? Nandyan pa rin, di ba, yung mga beneficiaries. So yun po ang para lang mayroon tayong 2.8 pa rin, yung sinasabi ko ngayon, na kailangan natin bilisan na talagang sila yung mauna to exit from the program. Gihit pa ng ahensya, hindi porket malaki ang target ngayong taon ay mamadaliin na lamang ang proseso ng mga nasa waitlisted dahil dumaan pa rin ito sa tamang proseso. Pag kayo po ay na-identify na mahirap nung NHTO o yun yung listahan na natin. CBMS. Ngayon magiging CBMS na, Community-Based Monitoring System, na kayo napiling mahirap. Saka pa lang kayo ipapasa po sa NPMO, National Program Management Office ng 4Ps. Okay? Saka pa lang yung series of validation, series of trainings, orientation para po kayo makasama sa programa. Sa ngayon, gumagamit na sila ng Social Welfare Development Indicator kung saan ang case manager o social worker ay personal na tumutungo sa benepisaryo para magkaroon ng assessment. Ang SWIDI kasi, dito na po tinitingnan, di ba, kung mayroong progress. Ibig sabihin, kung nakakatulong ba talaga ang programa o hindi. Ibig sabihin, minomonitor ang kanilang level of well-being. Ibig sabihin, tinitingnan yung kanilang economic at social situation. Isa sa mga gumraduate na sa 4Ps ay si Aling Lina na matagal ng miyembro ng naturang programa. Nagsimula po ako, sir, 2013. Tapos ngayong year lang ako nag-graduate. Malaki pong naitulong sa akin yung 4Ps na yan kasi pag alimbawa dumarating yung pasukan. Pero paglilinaw ng DSWD sa mga hindi na mapapabilang sa programa, 300,000 naman po ang masasabi kong graduate sa programa. So hindi ibig sabihin yumaman to, no? Ibig sabihin talagang sabi nga kaya na nilang tumayo sa kanilang sariling paa. Habang nagbabala naman si Director Gemma Gabuya sa lahat ng benepisaryo ng 4Ps sa mga nagsasangla ng kanilang payout ATM card dahil posible itong maging dahilan ng pagkaalis nila sa listahan. Mayroon talagang mga cases na ganyan na isinasanla. Although nag-i-spot check kami niyan during sa family development session na
dapat dala nila ang kanilang ATM dahil bawal yun. They can be delisted from the program. Bagamat warning pa lamang sa first at second offense at sa ikatlong paglabaga ay doon pa lamang matatanggal sa listahan. Pero dapat anya ay pahalagahan ng bawat benepisaryo ang pribilehiyo na ito at maging huwaran sa pondo ng pamahalaan na itinutulong sa bawat mahihirap na pamilyang Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Umakyat na sa 14.62 trillion pesos ang utang ng Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng taong 2023. Sa tala ng Bureau of Treasury, mas mataas ito kumpara sa naitala noong December 2022 na umabot lang sa 13.42 trillion pesos. Simula nang maupo ang Administrasyong Marcos noong June 2022, umabot na ng 1.82 trillion pesos ang inutang nito. Habang bumaba naman ang debt to GDP ratio o ang indikasyon na kayang bayaran ng bansa ang utang nito na walang epekto sa ekonomiya noong 2023 na nakapagtala ng 60.2% kumpara sa 60.9% na naitala noong 2022. Tiniyak naman ng Department of Finance na walang dapat na ikabahala sa lumalaking utang ng bansa dahil kaya itong tugunan ng pamahalaan. Benta sa mga estudyante ang binuksang elective subject ng De La Salle University, Manila na Coffee Science. Katuwang ang coffee producer na Gourmet Farms Incorporated, naglabas ng Coffee Sci sa ilalim po ng Chemistry Department ang universidad. Pag-aaralan dito ang sining ng paggawa ng kape at ang agham sa likod nito. Target din ito na mas maiganyo ang mga estudyante sa klase. Susunod, ilang gamot pang maintenance exempted ng 12% VAT. Ano-anong gamot kaya ito? Sabing balitang showbiz, na-miss mo ba si Janela sa big screen? Bagong pelikula, ilalabas na. Magbabalik ang Balitang A to Z. Nabunutan ng tinig ang ilan sa ating kababayan na may iniinom na maintenance para sa ilang sakit gaya ng hypertension, diabetes at iba pa. Makaraang madagdagan ng 21 gamot ang listahan na tatanggalan ng 12% VAT. Umaasa din ang mga ito na madaragdagan pa ang VAT-exempted medicines para bawas sa araw-araw nilang gastusin. May Balitang A to Z, si Ace Cruz. Umaabot sa 200 pisong gastos ni Tatay Jimmy sa arawang maintenance na gamot para sa hypertension. Bukod dito, mailan pa itong kailangang biling gamot. Kanya yung 3,500 na natatanggap ko, pag bumili ako ng gamot, meron pang pamata, short ako ng mga 2,000. Mabuti na lamang at may 21 gamot na kabilang ang gamot sa hypertension, diabetes, cancer, mental illness, TB at iba pa na in-exempt o tinanggalan na ng ipinapataw na 12% value-added tax. Bunso daw ito ng rekomendasyon ng Food and Drug Administration na dagdag sa VAT-accepted medicines. Yung kulang kong more or less 2,000, ipapasa ko dun sa kulang. So, maaaring halos okay pa rin. Dahil may dagdag. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na bahagi ito ng kanilang hakbang para may balik ang tamang serbisyo sa bawat taxpayers. Nauna namang sinabi ng Health Department na welcome development ito para sa kanila, lalo't malaking bahagi ng ating kababayan ang hirap sa pagbili ng gamot, partikular na sa mga nabanggit na sakit. Handa namang tumalima rito ang iba't ibang botika at malalaking drugstores. Umaasa naman ang ilan na mas madaragdagan pa ang mga gamot na ma-exempt sa 12% VAT para makabawas sa patong-patong na gastusin sa gitna pa rin na nagsisitaasang bilihin. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nasa 20,000 Pinoy sa Anchorage, Alaska ang apektado ngayon ng malakas na pag-ulan ng snow doon. Base sa pagtataya ng National Weather Service sa Alaska,
nasa 100 pulgada na ang lalim ng bumalot na snow sa malaking bahagi ng Anchorage. Babala pa nito, makararanas ang publiko ng mas malamig pang panahon sa mga susunod na araw. Nakatutok naman ang Philippine Consulate sa San Francisco sa sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Inilabas na ng PBA ang listahan ng mga maghaharap sa Commissioner's Cup Final Round bukas ng gabi, February 2, araw ng Biyernes. Sa Game 1, maghaharap ang San Miguel Beermen at Magnolia Templados Hotshots sa Mall of Asia Arena. Bago nito, inungusan po ng Beermen ang Hinebra sa 3 laro, habang nalusutan ng Magnolia ang Phoenix Fuel Masters nitong Game 4. Target ng Magnolia na tapusin na ang 5 taong paghahabol sa kampyonato, habang nais naman ng SMB na muling tanghaling hari ng PBA. Sa aming balitang showbiz, Janela Salvador may bagong pelikula. Alamin sa pagbabalik ng balitang A to Z. Matapos tumatak ang kontrabida role bilang Valentina sa TV series na Darna, muling nagbabalik si Janela Salvador para sa isang romantic comedy movie. Katambal ang isang Thai actor. Yes, you heard it right. Makakapareha ni Janela ang Thai actor na si Win Metawin sa pelikulang may titulong Under Parallel Skies. Inilabas na rin ang teaser ng nasabing pelikula na kinunan pa sa Hong Kong. Ang kwento ay iikot sa bidang lalaki na si Win na may mapait na karanasan sa kanyang nakaraan. Habang si Janela naman na makikilala nito kalaunan ay may connection pala sa kanyang nakaraan. Ilalabas ang pelikula sa mga sinehan sa darating na Abril. It's good that you want to be a bird, but you're not a bird, Sir Buni pa rin. ตอนนี้แม่มีความสุขมากถ้าลูกหามันเจอแล้วอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปนะ It's a sign that good things never last. Umani ng maraming heart reacts sa TikTok ang hindi lang best friend at companion, kundi nag-ala best actor pa ang alaga ng ating ka-ituzin na si Joy Catalogo. Give na give kasi sa acting scenes kasama ang kanyang for-parent. Sige nga, patingin ng acting. Ito na! Kagating ko na! Kagating ko na! Hindi naman natamaan. Artista. Kagat ko na! Kagat ko na! Kakagating ko na! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento po ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang economist at profesor na si Theodore Levitt. Ayon kay Levitt, ang pagiging malikhain ay pag-iisip ng bagong bagay, habang ang inobasyon ay ang paggawa nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Daniel Castro. Maging maalam, makialam, magandang gabi, Pilipinas!